2028 Presidential Preferential Survey. Ito po ay tanghere naman. Okay? Itong tanghere na to ha. Mumemenus ka na sa akin eh. Ito ha. Actually, dito nga marami nagsasabi na this is a mind conditioning. Bakit? Kasi noong mga unang mga survey, hindi naman kasama si Robredo. Una yon, hindi kasama si Robredo. Yung mga nakarang survey, usually yan, BP Sara Duterte, Rapi Tulfo, Romualdez. Tatlo lang. Lagi yan sa presidential survey. Ngayon, medyo kaduda-duda. One, bakit isinama si Bongo? Hindi, isipin niyo yan ha. Kasi gusto nila mahati yung Duterte supporter. Unang-una, hindi gagawin ni Bonggong lumabang kay BP Sara Duterte. Head on. I don't think and 200 to 300% hindi lalaban niya si Bongo kay BP Sara Duterte. Malabo yan. Alam niyo kung bakit. Naalala niyo nung panahon na dapat tatakbong BP si Bongo tapos ang inaay na tumakbong presidente si Sara Duterte noong 2022. Ano ginawa ni BP Sara Duterte? Bumaba siya bilang vice. Tapos ano ginawa ni Duterte? Inangat si Bongo. Sinabi niyan tumakbo kang presidente. And ladies and gentlemen, I was there. I was there when Senator Bongo, me, and the President and Executive Secretary Melda Dea nag-usap-usap. Nandun po ako. They were trying to listen to the voice of the people. So they asked me. Alam mo, ako po personal, narinig ko kay Pangulong Duterte, Bong, takbo ka, Presidente. Narinig ko po yun. Kaya nga po, tumakbong, unang ginawa ni Bongo, hindi na siya, winidraw niya yung pagba-Vice President kasi nga tumakbo si Sara na Vice President. Winidraw niya. Hindi siya lumaban. Pangalawa, isipin niyo yun Vice President pa lang yun, hindi na siya lumaban. Pangalawa, si Pangulong Duterte na mismo ang nagsabing tumakbo ka bilang presidente. So nagsagbit ng candidacy si Bongo. Alam mo, ayaw ni Bongo yun. Bakit? Alam niya kasi na si Sara Duterte na kay BBM. So unity team sila. Ayaw ni Bongo kasi babanggain niya yung will o yung ine-endorse ni Sara Duterte. Ine-endorse lang yun ha. Ayaw banggain ni Bongo. As a matter of fact, in my own eyes and ears, narinig ko at nakita ko na pinagagalitan ni Pangulong Duterte si Bongo. Harap-harapan. Bakit? Kasi nga, sabi ni Bongo, aatras na lang siya. Kasi ayaw niyang magkaroon ng head-on collision sa unity team. Kasi in-endorse ni Sara Duterte. Alam mo, pinagalitan ni Pangulong Duterte si Bongo. Sinabi niya, bakit ba? Ako naman ang mag-endorse sa'yo. Ako ang ayoko maging presidente yan si Marcos. I was there. Kaya kailangan kang tumakbo bilang presidente. Tapos paulit-ulit na sinasabi ni Bongo, parang bata siya na nakikiusap kay Pangulong Duterte. Ayoko makabangga yung kapatid, yung anak mo. Ayoko kasi in-endorse. Ano ba? Ganun sila? Sasagutan sila? Naririnig ko yun, mga kababayan. Sobrang hindi babangga ito si Bongo kay Sara Duterte. Kaya etong pautot nitong 2028 presidential survey, bakit isinama dyan si Bongo? Hindi babanggain ni Bongo si Sara Duterte na presidente. Malabo yan. Mas malabo pa yan sa jowa ninyo na naglolo ko. Alam niyo kung ba't nilagay dyan si Bongo? Para mahati yung mga Duterte supporter. Para bumaba si Sara Duterte kahit papaano at medyo pumantay si Leni Robredo. Para ang dating match.
Yeah? Kasi konti lang ang difference. Pero mga kababayan, tanggalin mo dyan si Bongo, sigurado ko, mapupunta yung 50% ni Bongo kay Sara Duterte. So, lalawak ngayon. Para lumiit, nilagay nila si Bongo para lumiit yung ano. Pero kung wala yan, talaga malaki yan. Ibig sabihin, ladies and gentlemen, the reality is, napakataas ni Sara Duterte sa presidential survey. Kung panahon nga noon, mataas na siya, and hindi pa nakita yung kamandag ni VP Sara Duterte, lalo na ngayon, nakita yung tapang at kayang pumalag ni VP Sara Duterte, sigurado ako mas mataas ngayon. Kaya katarantaduhan po, pasensya na po kung sino man ang gumawa ng survey na ito, I think this is wrong. I think this is wrong na isinama si Bongo. At out of nowhere, Leni Robredo biglang pumasok. But, if there is one more observation on this survey, si Martin Romualdez talagang wala. Gago! Kahit anong pamumudmud ninyo ng ayuda, kahit yung mga congressman mo, kung hindi dahil kay speaker, walang ayuda. Meron, nagsalita nun yung babae. Kung hindi kay speaker, walang AYEX, walang tupad, walang ganyan. Lagi niyang binabanggit yun, wala pa rin. Pinagtatawanan pa rin to si Romualdez. Meron pa nga dyan, isa, tumatakbong mayor naulat din, sabi niya. Dinan nyo na, nagbigay ng kalahating bilyon o 500 million si speaker para sa atin mga taga Maynila. Wala, olat pa rin. Alam mo, Martin Romualdez, pag bali-baliktarin mo, wala ka talaga. Olat ka talaga. Ang pag-asa mo, si Comelec Chairman Garcia. And that's the reality. Gago! Isa pa, mga kababayan, Ito, pakinggan ninyo ito. Isa pang, sabi nga sa akin, meron akong kaibigan, sabi ko, paano kaya kung hindi tumakbo si VP Sara Duterte? Kwentuhan lang namin to. What if lang ma-impeach si VP Sara Duterte? Siyempre, hindi na siya makakatakbo, di ba? What if lang ganun mangyari? Paano na kaya ang Pilipinas? Naku, baka si Romualdez ang manalo. Alam mo, sabi sa akin ng kaibigan ko, wala ka rin, mahina ka rin. Bakit? Pag hindi tumakbo si VP Sara Duterte dahil na-impeach siya, kahit sinong lumaban kay Romualdez, talo si Romualdez. Gago! Kahit sino daw lumaban kay Romualdez. Kahit siguro barangay captain o isang sabihin mo ng mahina, hindi talaga mananalo yan si Romualdez. Gago! Sa bagay. Lahat niya ginawa niya pero walang nangyari. Antakin mo yan. Eto si Tulfo, wala na. Finish na yan. Sa totoo lang, hindi na makatakbong presidente. Napaghalataan yung pagiging niya . Kasi, tandaan natin si Rapi Tulfo, sa tingin ko lang, si Rapi Tulfo, nagustuhan ng mga Pilipino at nanalong senador yan because yun sa tapang niya, dahil sa pinagtatanggol niya masang Pilipino. Pero dahil sa pagiging tameme niya, sa kalokohan ng gobyerno ngayon, nasira ang lahat ng credibility ni Rafi Tulfo. Believe na sana ang mga Pilipino Pero dahil sa hindi siya nagsasalita, wala siyang say sa mga kasi yun ang inaasahan Yun ang inaasahan ng mga Pilipino kay Tulfo Yung paglalaban mo kami sa mga korap, ipaglalaban mo yung pangangailangan namin. Hindi. Ang nakikita nila, pili lang yung nilalabanan ni Tulfo. Pagtatamaan ng presidente, tamime na siya. Yun yung hinahanap sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit siya nanalong senador noon. Nawala. Kaya tuloy bumabagsak.
Mantakin mo, dati ang taas-taas ni Tulfo. Ganun sila ni VP Sara Duterte. Wala pang mga issue kasi yun nun eh. Ganunan sila. Pero nung nagka-issue na, nanahimik si Rapi Tulfo. Lalo tuloy siyang bumagsak. Wala. Parang yung Tulfong, di ba pag sinabi mong, patutulpo kita. Para mo talaga sinabing, lagot ka, yari ka, Tulfo ka ngayon, Tulfo. Parang nawala na eh. Nawala na yung charisma na ganun eh. Di ba? Nawala na yung ganong klaseng ngayon, pag sinabi mo ipapatulpo kita, wala nang effect eh. Parang, hindi mo naman ako kaya kasi bata ako ni Marcos. Ganun. Ganun lang yun eh. Di ba? Tingnan naman natin yung Vice President. Ito naman yung Vice President. Out of nowhere, biglang lumabas si Bam Aquino. Kaya itong tanghere, itong survey na ito, mukhang meron talagang ipinapasok. Ay, by the way, parang hindi ko nakita sa presidential si Ontiveros. Kawawa naman si Ontiveros. Sabi niya nga, bukas siya na maging presidential candidate ng Pinklawan eh. Ba't ngayon biglang nawala siya dyan? Hindi kaya ang nagpalabas o nag-commission nito ay kampo ni Robredo? Ako nagtatanong hindi ako sure dyan. Kasi parang ayaw niya mapasok si Ontiveros. Pero sa bagay, Vice President nga, kita mo naman, no? 6% lang. Di ba? Actually, dito perfect. Perfect po si Bongo dito, Vice President. Eto na yun. Siyempre, hindi na makakatakbo si VP Sara Duterte Vice President. Di ba? So, siguradong tatakbo na sa tingin ko. Kasi una-una, sabi nga nila, yung nagna-number 1 sa Senate ng 2019, midterm election, yung usually nagna-number 1 and 2, yan ang tumatakbong Vice President or President. Kita naman natin, world record, ika nga, yung botong nakuha ni Bongo sa pagiging senador. At paano mo mararamdaman yan? Dumadami ang fake news laban kay Bongo. Ngayon, may fake news pa na pinag-aaway nila si VP Sara Duterte at si Bongo. Ginagawa nila ng issue. Huwag nating sakyan yun, mga kababayan, ha? They are trying to divide the Duterte supporter by creating a friction between Bongo and VP Sara Duterte. Sa tingin ko, yan ang perfect combination eh. Dugong eh, di ba? O dugo, di ba? Anong dugo? Yung bloodbath, di ba? Ibig sabihin, Duterte, Bongo, dugo. Ayan ang sa tingin kong perfect combination eh. Parang awa naman. Huwag naman duga. Anong duga? Ang gulo mo banat ba eh? Hindi, dapat talaga tayo mga Duterte supporter. Yung tunay yung tunay kasi may mga hindi eh. Dapat dugo ang ating kandidato sa 2028. Hindi duga. Ano yung duga? Duterte at mangga. Gago! Wag duga Alam mo naman ng duga. Wag yun. Baka andyan na naman kayo. Nako! Senator Bongo this time wag ka nang umatras sa Vice President Hindi porket halimbawa lang kung maging duga. At hindi ikaw ang labang ka, dugo tayo, dugo ako. Ayoko ng duga. Parang awa naman. At Madam VP Sara Duterte, sana naman po, wag naman po duga. Nakikiusap naman po ako. Mahahati talaga ang Duterte supporter pag ginawa ninyo duga. Bakit kanyo? Ayaw na ng taong bayan si manggagamit eh.